Megalong shoutout po sa lahat po ng Tekram community at ito naman po si Roland TV Vlogs at magbibigay lang po tayo ng konting reaction dito sa bawat post ni Stephanie, ayan, na talagang sobrang galit niya po kay Ma'am Shimari na talagang alos araw-araw o oras-oras ay nagpo-post siya para patama dito kay Ma'am Shimari, di ba? Kung makikita po natin dito sa post po niya lagi ay talagang kinumpara pa po niya itong si Ma'am Shimari na sinabi niya nga po ay kung siya daw ay magkaroon ng 30 katao na empleyado ay kaya bang gampanan o matulungan ni Ma'am Shimari itong sinasabi niya mga tao, di ba? Hindi naman niya kailangan ikumpara si Ma'am Shimari kung si Ma'am Shimari wala naman pong yaman at wala naman po siyang company o wala naman po siyang mga tauhan, di ba? Tapos dito po sa post niya po ay talagang pinagyayabang niya pa po ang lahat ng post na lahat po ng mga sinasabi niya dito na para kung iisipin po natin para po siyang batang maliit na inagawan ng candy. Siguro dahil sa pagpo-post po niya na ito ay galit na galit siya o nagiging bitter po siya dahil baka naiingit po siya kay Francesca dahil si Francesca ay nakakasama niya po lagi itong batang kargador na to, di ba? Kumbaga para bang hindi niya kayang ilabas yung galit niya kay Francesca dahil kasama niya lagi itong batang kargador na to. Kumbaga yung galit niya po ay binubuhos niya kay Ma'am Shimari dahil sa sobrang galit niya dahil lahat po ng sinasabi ni Ma'am Shimari talagang totoo, patama po lahat sa kanya, di ba? Kung makikita po natin sa lahat ng post niya ay talagang nandun po. Tapos meron pa po siyang post na isa na sinabi niya po di bali na pong Amerikano, mistisyo naman. Kumbaga di ba parang ibig sabihin hindi po siya Pilipino, di ba? Tapos talagang makikita natin kung gaano siya dito na parang bata na hindi alam kung kung saan nanggagaling lahat ng galit niya dito kay Ma'am Shimari, di ba? Talagang bawat post niya po talagang patungkol lahat dito kay Ma'am Shimari, di ba? Kasi dahil nga po siguro kaya galit na galit sa kay Ma'am Shimari, na-trigger po siya o nasa pool po ni Ma'am Shimari yung mga patama sa kanya o pananalita ni Ma'am Shimari, di ba? Tapos di ba dito sa bawat post niya pa po, ultimo yung pagtulong niya po sa ibang tao o nung COVID-19 pa, napakatagal na po na panahon kailangan mo po bang ipagyabang dito sa social media na masasabi lang na mayaman ka, na tumulong ka sa kapwa mo. Hindi kailangan ipangalandakan o i-post mo yung mga bagay na ginawa mo na. Di ba kung tutuusin, tao po makakapagsabi na napakabait pala nitong tao na to. Dapat maging proud ka pa dahil nakatulong ka sa mga Pilipino na kailangan po ng ayuda. Hindi mo na kailangan ipagyabang, i-post, di ba? Tapos dito sa usapan po, dun sa video na in-upload niya o pinost niya rin po sa kanyang social media account na about yung pagbibiruan po ni Tatay Tekraman itong batang kargador na ito na about sa money. Di ba? Nandun po kumbaga, nandun pa rin po yung talagang nandun pa rin yung galit o yung interest po nila sa pera nitong batang kargador na to na talagang hindi nawawala po sa bawat topic o bawat post niya po ay nandun po yung pagiging galit nila sa lahat ng gamit nitong batang kargador na to na siguro nagalit na galit po sila dahil hindi nila mabawi yung gamit na yun, pero hindi naman po nila mababawi yun kasi nga po binigay na nila sa batang kargador na yun. Ang may karapatan lang pong kumuha nun o bumawi itong batang kargador na to o si Wakwak, batang Wakwak, di ba? Na hindi natin lubos maisip na dito lang sa batang ito nakakaganyan ka, sinisira mo yung dignidad mo para lang dito sa batang kargador na to na hindi mo naman kaano-ano. Oo, nandun na tayo, mahal mo itong batang kargador na ito na pinaglaanan mo ng pansin, pinaglaanan mo ng panahon, oras, material na bagay or pera. Siyempre, kaya lang siyempre dahil nakikita natin dito napakano naman, para bang masyado na kayong obsessed kayo dito sa batang kargador na ito. Nakakatawa lang naman po na talagang pinaglalaban nyo siya. Hindi kayo tumitigil sa araw-araw. Sa lahat na lang po ba ng kilos mo o galaw mo nandoon yung pakikipaglaban mo para dito sa batang kargador na to. Baka pagdating ng panahon tumanda ka na, uhugod-ugod ka na, hindi ka niya kilala niyan. Baka pagdating ng araw, bigla ka nang tatadyakan niyan, di ba? Tatadyakan ka niya palabas o sipahin ka niya kung saan ka mapunta, di ba? Dahil alam naman niya sa sarili niya, nitong batang kargador na to, hindi ka naman niya kaano-ano. Pero bakit
andoon yung pagiging obsessed ninyo na ipagtanggol itong batang kargador na to dahil ba na pupugian kayo, dahil ba may nakikita kayong future para sa kanya, kaya talagang ginawa niyong lahat para makuha ninyo, malason ninyo, mapasakamay ninyo itong batang kargador na to. Kagaya lang nitong si Wakwak na si Lola D, di ba? Nagkakanda ka sakit-sakit na, hindi na maayos yung kalagayan niya, pero andun pa rin yung pagiging niya, yung pagiging pabaya niya sa kanyang katawan nang dahil lang din dito. Di ba, iisa lang po yung utak nila, iisa lang po yung takbo ng mga utak nila. Nandun kasi na nagsasapawan yan mga yan. Pagkakalam ko itong silang lahat, itong mga wakwak na ito, nagsasapawan po ay kung sino pong magaling sa kanila. Pero hindi po dito, wala naman pong magwawagi dito Dahil pagdating ng panahon o ng araw, lahat po sila ay kakalimutan at iiwanan din naman po sila nitong batang kargador na to. At nakikita naman po natin dito at alam po natin, material na bagay at financial lang naman po ang habol nitong batang kargador na to. O nandun na tayo. Di ba? Nasa pangangalaga nyo siya, mapagtapos nyo man po siya sa kanyang pag-aaral, ganun pa rin naman po, hindi pa rin naman kayo kaano-ano, di ba? At least, siguro, baka tatanaw siya ng utang na loob sa inyo. Siguro, hindi naman po siguro ganun kadali na tumanaw siya ng utang na loob, na alagaan na kayo, pagtandaan ninyo, isa-isa, kakalingain niya kayo. Hindi. Alam nyo, ang gagabay sa inyo, tutulong sa inyo, at mag-aakay sa inyo pagdating ng dapit-apon ninyo, yung mga kamag-anak nyo din. Dapat yun ang pagtuunan nyo ng pansin, yung mga kamag-anak nyo na alam nyo tutulong sa inyo. Hindi itong batang kargador na to, pagdating ng araw, itsapwera kayong lahat. At malalaman nyo sa sarili ninyo, sa isip ninyo, pera lang po ang habol sa inyo niyan. Kaya tingnan mo, di ba, Stephanie, lahat na lang ng galit mo, lahat na lang ng pagyayabang mo, kinukumpara mo lahat kay Ma'am si Marie. Nandun yung galit mo kay Ma'am si Marie. Diba? Nandun yung talagang gusto mong makipaglaban kay Ma'am si Marie. Kulang na lang kung nandito ka lang siguro sa Pilipinas, baka magsabulutan pa kayo ni Ma'am si Marie dahil sa kagustuhan mo na mapasa inyo itong bata na to. Pero dapat manahimik na kayo Dapat nandyan manahimik na kayong lahat kasi nandyan na sa inyo yung batang nilason ninyo, yung yung utak na batang inasam ninyo sa inyong mga kamay, nandyan na. Hawak kamay nyo na nga, di ba? Pinagkakakitaan na nga ni Lola Wakwak Dahil araw-araw, bawat live po niya, nandun po sa background niya di ba? Nandun po sa kanyang topic niya, di ba? Naiinggit ka siguro kay Francesca dahil araw-araw kasama niya sa bahay, di ba? Kung saan sila nakakapunta, kung saan sa pagsundo sa school or paglabas niya sa school, sinusundo, tinatawagan, di ba? At naiinggit ka siguro sa kanya talaga dahil lahat ng oras or araw kasama niya. Kaya nga, hindi ka makaano, kaya dinadaan mo lang siguro sa pagpo-post yung galit mo o selos mo o kung ano man, di ba? Para dito sa batang kargador na ito na hindi mo lang talaga may buhos ang nararamdaman mo, di ba? Hindi mo ma-express sa sarili mo na itong batang kargador na ito talagang meron kang gustong mangyari na hindi mo lang magawa kasi nandiyan ka sa ibang bansa. Siguro kung nandito ka siguro baka pa, di ba? Na makasama mo siya minuto, di ba? Pero yun lang yung pinagtataka namin lahat. Bakit hanggang ngayon na nagpo-post ka na para kang batang maliit o na batang paslit na inagawan ng hindi na hindi maintindihan yung galit mo? Na, di ba? Nakatulong ka lang ng konti, kailangan ipagyabang mo. Tapos yung pagpo-post mo pa, patama pa lahat kay Ma'am si Marie, di ba? Galit na galit ka dahil nakuha ni Ma'am si Marie yung nasundot ni Ma'am si Marie yung yung ego mo. 'Di ba? Yung ego mo na masyado kang mayabang na kailangan ipagyabang mo lahat yung ginagawa mo, yung pagtulong mo dito. Ultimo yung Jollibee, 'di ba? Kagaya niya, ginamit mo na naman yung mukha ni Batang Kargador. Pinost mo na naman diyan. Pati yung Jollibee, kailangan banggitin mo pa lahat. 'Di ba? Tapos sabihin mo, mistiso, di ba? Mistiso ka, pero hindi ka budol, di ba? Di ba? Tanggap mo sa sarili mo na wakwak ka. Di ba? Yun na lang Tinanggap nyo sa sarili ninyo na mga wakwak kayo.
Di ba? Wala na lang po ba kayong mabutas talaga dito sa community ni Tatay Tekram o kay Tatay Tekram o sa Manalastas family? Kailangan ba na idaan nyo lahat sa social media? Bakit hindi nyo gawin? Umuwi kayo dito sa Pilipinas, kayong dalawa ni Wakwak na meron na yatang sakit na leukemia na hanggang ngayon nandiyan pa rin yung galit ninyo, yung pagiging bitter ninyo. Puntahan nyo si Tatay Tekram doon sa bahay nila po nila dito sa sinasabi nyong bahay na bato. Kausapin nyo po sila. Di ba? Kaya lang, siyempre, dahil hindi nyo nga magawang umuwi, dahil nandyan yung mga trabaho ninyo, hindi kagaya nitong batang kargador na to, nandito dito sa Pilipinas, magkalapit lang sila ng lugar ng Tatay Tekram, pero hindi niya magawang pumunta kasi nga, meron mga taong pumitigil. Di ba? May pumipigil kaya nga hindi makapunta-punta yung batang kargador na to, di ba? Tapos dito pa, di ba, dito sa live nga po itong BJ na to na nandoon lahat talagang nakikipaglaban po ang community ng Tekram, di ba? Nandoon si Brooks, nandoon si ina ni Juara, nandoon si Pinoy Archer na talagang bawat comment po nila doon hindi masagot at hindi mabasa nitong BJ na to na talagang hindi niya talaga alam yung punot dulo di ba? Kumbaga kumukuha na lang siya ng idea na sasabihin niya dito sa mga binabasa ng mga alipores ng mga wakwak, di ba? Kumbaga parang blanco siya nandoon, nakikinig siya sa kanyang live, pero hindi niya alam yung punot dulo kung bakit nagkaganito, kung bakit nawala itong batang kargador na to, o bakit napunta sa mga wakwak itong batang kargador na to. Di ba? Tanggol ka ng tanggol, salita ka ng salita dyan na hindi mo naman pala alam yung punot dulo. Pero dito pa lang sa tatlong nabanggit na pangalan na pumasok sa live mo, nasa 40 o 50 lang yung viewers mo, di ba? Pero bakit walang hindi mo alam yung sasabihin mo, di ba? Bumabase ka na nga doon sa mga comment pero hindi mo pa rin kayang sagutin yung mga tanong ni Ma'am ina ni Juara at saka ni Brooks at saka ni Pinoy Archer. Di ba? Nakakatawa lang at saka si Ma'am Shimari talagang nandyan din siya pero hindi mo masagot lahat ng tanong. Di ba? Kasi ikaw kasi, hilig mo kasi, BJ, sumausaw kaya tuloy tingnan mo yung nangyari sa channel mo, di ba? 100,000 ang viewers mo pero yung viewers mo nandun lang sa pinakamataas mo na yung 47 plus or 50, sabihin na natin 50, di ba? Tapos ganyan ginagawa mo na nabilib pa sa'yo yung si Stephanie. Ano yung dapat ikabilib sa inyo ni Stephanie? Pare-pares lamang kayong mga wakwak. Iisa lang naman ang takbo ng utak ninyo. Kagaya mo, DJ, na alam naman namin lahat for the views ang hinahanap mo dito at for the content din lang naman, di ba? Yun naman Oo, nandun na tayo, na pare-pares tayong mga vlogger, pero sana lumabang ka ng patas o alam mo yung pinaglalaban mo o yung kinokontent mo. Dapat lumagay ka sa katotohanan, hindi yung puro kasinungalingan lang at puro pang lang sa kala Tatay Tekram. Puro patama, kumbaga parang hinihila mo din kumbaga parang binabas mo din si Tatay Tekram dito. Di ba? So yan guys, yan lang yung masasabi ko dito sa sobrang galit ni Stephanie kay Ma'am Shimari, di ba? Na talagang andun pa rin yung guilt niya o yung talagang pagkasundot sa kanya ni Ma'am Shimari na nasundot po yung ego niya kaya hindi niya makalimutan si Ma'am Shimari, di ba? So ayan guys, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers ng Tekram community. Kung gusto niyo po magbigay ng reaction o comment dyan po sa ating video, nandyan po yung comment section natin, di ba? So magpapasalamat lang po ako sa lahat po ng Tekram community, kay Tatay Tekram, sa lahat po ng mga vloggers, defenders po dyan, lalo-lalo na po kay Tech Foreign at kay Tech June. So, maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat.